Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Sas Rugando Sasot. Sabi lang niya, hindi ako naniniwala na negative si BBM. Bakit daw? I don't know. Isiner ni Sas ang post ni dating Congressman Mike Defensor. Sabi dito, negative 40. Tungkol ito sa latest rating ni PBBM sa SWS survey. Negative 40 ang Mindanao, negative 31 ang Metro Manila. Mga obserbasyon sa SWS survey. Una, ang mga kabataan edad 18 to 24, negative 17 na. Okay. Yung average na net satisfaction rating niya is negative 15. The lowest rating na natanggap ng isang pangulo sa Pilipinas according to Attorney Guanzon. Ito na ang pinakamababa. So, negative 17, age 18 to 24. Next. Pangalawa, ang mga nagsisimula palang bumuo ng sariling pamilya, buhay, at kabuhayan, negative 25 hanggang 34. Bumagsak na sa negative 40. Sobrang baba naman ito, negative 40. Bakit? Dahil ito na yung mga nagtratrabaho eh. Ito yung mga working class. Sila yung nahihirapan. Sila yung hirap pagkasyahin yung kita. Sila yung mga may pamilya. Sila yung nag-o-overtime. Sila yung nagbubuwis. Tapos, yung hirap nila, nakikita lang nila, ang kanilang buwis napupunta lang sa mali-maleta. Kaya, grabing galit. Negative 40 ang net satisfaction rating nila kay PBBM. Ito ba? Pangatlo, ang mga college graduates at may matataas pa ang antas na pag-aral, mga doktor, abogado, mga masteral, doctorate at iba pa, nasa negative 37% na. O, halos magkalapit yung working class at saka itong mga professionals. 37 and 40. Bakit? Itong mga professionals, sila rin yung, kasi malaki ang kita nila, ang laki naman ng taxes nila. Example, sa yung mga artista, sino ba yung artista na galit na ang laki ng buwis ko? Yung pala, ang buwis ko na ito is napupunta lang sa corruption, galit na galit eh. Babaeng artista, may isang lalaking artista, sa JMA, nakalimutan ko na. Sabi niya, last year done paying my taxes. Pwede nyo na ulit nakawin. Yan. Kagulat-gulat din ang bagsak sa Metro Manila na ngayon ay pumapangalawa na sa Mindanao sa galit sa administrasyon. Ang sinasabi nila, pag ang isang presidente daw is sirang-sira ka sa Metro Manila, wala ka na. You're done. Kasi nandyan ang sentro ng 31%. So wala na. Bagsak siya sa Mindanao, Visayas, and Metro Manila. Sa Luzon lang, yan, meron siyang positive 2. Kailang ang score nun is neutral lang. Kasi positive 2 lang. Kumukulo na ang galit ng taong bayan. Nasa kabataan, urban centers, middle class, mga sektor na mulat, matalino at ramdam ang hirap at pagkadismaya sa nangyayari sa bansa. Habang walang nakukulong sa mga magnanakaw, habang hindi na ibabalik ang ninakaw na pera ng bayan, at habang tila ginagamit ang kapangyarihan laban sa mga kritiko at kalaban sa politika, lalo lang lalakas ang galit ng mga tao. Example, galit ng mga tao. Pagbisita ng Pangulo sa Japan right now, nagrally sila doon. Sabi ni Doc Badoy, ang Pangulo daw kumausap sa Japanese police kung pwedeng bigyan siya ng maximum security. Kaya lang, wala pa rin nangyari. Nakalapit pa rin ang mga protesters sa Pangulo.
At ano ang nakikita ng publiko? Pananakot, panggigipit, pang-aabuso sa kapangyarihan. At ngayon, itutulak ang bansa sa direksyon ng martial law. Ano yung panggigipit? Yung ginagawa sa Brave 13 Senators, Bio, yung timing sa pagsampa ng kaso kay Senator Jinggoy, ang bilis. Nung hindi pa nagkodita ang Senato at wala pang Brave 13, wala naman. Nakabinbin lang sa DOJ yung reklamo, investigasyon. Kaya lang after na nagkodita, yun na, wala pang isang linggo na isampa ng reklamo sa ombudsman. Then, ang bilis, ang ombudsman kahapon, nagsampa na ng plunder case laban kay Senator Jinggoy sa Sandigan Bayan. At believe ako kay Senator Jinggoy, excuse me. Sabi niya, if this is the price for standing to my principle, so be it. Hindi ako matitinag. Ibig sabihin, palaban. Hindi kakalas sa hindi kakalas sa Brave 13. Ganon din si Senator Marcoleta. Doon na yung rekomendasyon na sampan siya ng plunder at graft. Hindi rin nagpatinag. So, sana maaprubahan yung rules sa Senado na pwedeng makaboto ang mga senador o pwedeng mag-attend online. Kasi nag-walk out yung minority, ayaw nila. Mabuti na lang nagsalita si Congressman Edgar Erese. Sa Kamara, pwede ginagamit na. Ang mga kongresista na hindi physically present, nakakaboto sa mga batas. Example, yung impeachment ni BP Sara, may mga kongresista na wala sa session hall, kailang bumoto sila online. So, kung ang mga kongresista ginagamit nila yung electronic voting na yan or online, bakit hindi pwede sa Senado? Alam na, takot sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang ipatindog nga balay ni Wernel sa natabangan namo og yero nga taga Sitio Kalapat. So mo na ni ang iyang pag-aatopan karon sa gitabang nga yero. Mo na ni ang yero nga gitabang nga iatop karon. Bay? Ya pa kasi ata. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Kita nato nga nag-atop na gid sila. Mat sa Ginoo sa nagatag sa muugsin. Ang hinaot ko nga. Ang Ginoo na ay bala siya. Ang hinaot ko nga ang nagtabang ani uparayon pag ang tabang sa mga tao. Kay aron dagan pa yang matabang. So dagan pa nang inahanglan. Kay dagan pa kayo nang hinangin. Oo. So pila ni ka bulan nga imong gipatindog nga balay bago pa naatupan? Sa nakabulan, Usa na ka bulan. kaya pag ginatupan. Mm. Kung wala tabang nga, magatag mo kilo ka. Ang pag hindi matupan kaya wala pa'y buwan. Pagkitong sin kay gutom ratag
kaon. So salamat kayo.